Sa ngala ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Mga kapatid, muli tayong magpuri at magpasalamat sa Diyos sa mga napakaraming biyaya at pagpapala na ating tinatanggap araw-araw. Kahit na marami tayong mga problema o mga pinagdadaanan na pagsubok, nananatili pa rin siyang Panginoon natin. Siyang tunay na nakakaalam sa kung anong makakabuti sa atin. Aminin natin ang mga pagkakataon na kung saan tayo'y nagmamagaling. Ang mga pagkakataon na kung saan nakalimutan natin na meron tayong isang makapangyarihan Diyos. Ang mga pagkakataon na kung saan pilit nating binabago ang hindi naman natin mabago-bago. Kaya naman itong naging ugat ng ating kalungkutan. Sa mga pagkakamali natin, tayo magpakumbaba, aminin natin ulit ang ating mga pagkakasala para maging karapat-dapat tayong makatanggap sa mga banal na misteryo. Inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kawan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, ang dangal naming bigay mo nung kami likhain, ay higit mo pang pinadakila sa pagtubos sa amin. Tungayan mo ang pagdiriwang ng muling pagsilang upang ang mga binigyan mo ng bagong buhay. Nung sila ay binyagan, ay manatiling iyong pinagpala at binasbasan. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Mula sa Paphos, si Pablo at ang kanyang mga kasama ay naglayag at dumating sa Perga ng Pamphylia. Ngunit humiwalay sa kanila si Juan at nagbalik sa Jerusalem. Mula sa Perga, nagpatuloy sila at dumating sa Antioquia ng Pisidia. Nang araw ng pamamahinga, pumasok sila sa sinagoga at naupo. Matapos ang pagbasa sa ilang bahagi ng mga aklat ng kautusan at ng mga propeta, napasabi sa kanila ang mga tagapamahala ng sinagoga. Mga kapatid, kung mayroon kayong iaaral sa mga tao, magsalita na kayo. Kaya't tumayo si Pablo at sinenyasan silang tumahimik. Mga Israelita at mga taong may takot sa Diyos, makinig kayo. Ang Diyos ng ating bansang Israel ang hinirang sa ating mga ninuno. Sila'y ginawa niyang isang malaking bansa, samantalang naninirahan sa lupain ng Ehipto. Inilabas doon sa pamamagitan ng kanyang dakilang kapangyarihan at pinagtiisan sa ilang sa loob ng halos 40 taon. Pagkatapos niyang lipulin ang 7 bansa sa lupain ng Kanaan, ipinagkaloob sa kanila ang lupain ng mga iyon sa loob ng halos 450 taon. Pagkatapos sila'y binigyan niya ng mga hukom hanggang kay Propeta Samuel. Nang humingi sila ng hari, ibinigay sa kanila ng Diyos ang isang lalaki mula sa lipi ni Benjamin, si Saulo na anak ni Cis. Naghari si Saulo sa loob ng 40 taon
At nang siya'y alisin ng Diyos, inihalili si David upang maghari sa kanila. At ganito ang patotoo ng Diyos tungkol sa kanya. Natagpuan ko kay David na anak ni Hese, ang lalaking nakalulugod sa akin, isang lalaking handang tumupad sa lahat ng iniuutos ko. Mula sa angkan ng lalaking ito, ipinagkaloob ng Diyos sa Israel si Jesus, ang kanyang ipinangakong tagapagligtas. Bago siya dumating, ipinangaral ni Juan sa buong Israel na dapat nilang pagsisihat, talikdan ang kanilang mga kasalanan at pabinyag. Nang matapos na ni Juan ang kanyang gawain, sinabi niya sa mga tao, "Sino ba ako sa akala ninyo? Hindi ako ang Kristo, ngunit siya'y darating na kasunod ko. At hindi ako karapat-dapat kahit taga-alis ng panyapak." Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Pag-ibig mo poon na di magmamaliw, ang tuwi-tuwin ay aking aawitin. Ang katapatan mo'y laging sasambitin. Iyaong pag-ibig mo'y walang katapusan. Sintatag ng langit ang iyong katapatan. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang piniling lingkod na ito'y si David, aking pinahiran ng banal na langis, kaya't palagi ko siyang aakbayan, at siya'y lalakas sa aking patnubay. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Ang pagtatapat kong pag-ibig na wagas ay iuukol ko't aking igagawad, at magtatagumpay siya oras-oras. Ako'y tatawaging Ama niya't Diyos, tagapagsanggalang niya't manunubos. Pag-ibig mong walang maliw ay lagi kong sasambitin. Alleluia, 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 alleluia. Si Hesukristo ay tapat, saksi at buhay ng lahat. Tayo'y kanyang iniligtas. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang mahugasan na ni Jesus sa mga paa ng kanyang mga alagad, sinabi niya sa kanila, "Sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi dakila kaysa sa kanyang Panginoon, ni ang sinugo kaysa sa nagsugo sa kanya. Kung naunawa ninyo ang mga bagay na ito at inyong gagawin, mapapalad kayo. Hindi para sa inyong lahat ang sinasabi ko. Nakikilala ko ang aking mga hinirang, ngunit dapat matupad ang nasasabi sa kasulatan. Ako'y pinagtataksila ng taong pinakakain ko. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa mangyari upang, kung ito man mangyari na, ay manalig kayo na ako'y si ako nga. Tandaan ninyo, ang tumatanggap sa sinugo ko'y tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumatanggap sa nagsugo sa akin." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Alam niyo po ba na merong dalawang ugat ang stress natin sa buhay? At karamihan po sa ating mga stress o pagod, hindi po galing sa ating mga problema. Kung hindi nanggagaling yan
sa maling paraan sa pagharap natin sa ating mga problema at pagsubok. First, stress comes from not taking control of what you can control. Ulitin ko po. Stress comes from not taking control of what you can control. Nagugulo ang buhay mo, napapagod ka, nadedrain ka, sayid na sayid ka. Dahil meron ka namang magagawa pero hindi mo ginawa. Ano pong ibig ko sabihin? Halimbawa, bakit na-stress ka sa exam o sa pag-aaral? Kasi dapat nag-aral ka pero inuna mo muna yung lakwatsa. Di po ba? Dapat pumasa ka sa iyong exam. Kung nag-aral ka lang, yun lang nga, anong ginawa mo? Nag-games ka. Bakit stress ka sa pera? Kasi dapat nag-ipon ka sana, pero hindi. Puro ka gastos. Puro ka order sa online, sa Lazada, sa Shopee. Puro ka luho. Di po ba? Bakit nai-stress ka sa health mo? Kasi dapat nag-exercise ka, dapat nag-diet ka. Pero inuna mo pa yung paglamon. Di po ba? Mga kapatid, ang stress ay bunga ng kapabayaan. Amen? Kaya wag mong isisi sa Diyos yung mga bagay na dapat ginawa mo. But secondly, remember this, stress comes from taking control of what you cannot control. Ulitin ko po, stress comes from taking control of what you cannot control. Ito po yung mas nakakapagod. Pilit mong binabago yung mga bagay na wala ka namang kapangyarihang baguhin. Halimbawa, nai-stress ka sa ibang tao, sa boss mo, katrabaho mo, mga kamag-anak mo. Bakit? Kasi gusto mo silang baguhin, ayaw naman nila magbago. Di po ba? Stress ka sa asawa mo. Ginagawa mong lahat para sa kanya. Nagdadasal ka na, nagpapakabait ka para sa kanya, nagsasakripisyo ka, kinakausap mo siya, nagpapa-counseling kayo. Pero patuloy pa rin siya sa kanyang pagbibisyo, sa kanyang pagbababae. Hindi mo siya makontrol. Nai-stress ka sa sakit mo. Umiinom ka naman ng gamot, nagpapacheck up ka sa doktor. Pero hindi ka pa rin gumagaling. Hindi mo makontrol yung bilis ng iyong paggaling. Nai-stress ka sa anak mo. Pinalaki mo naman na maayos. Pinag-aral mo sa Catholic school. Pinagsasabihan mo naman, tinuturuan mo ng mabuti. Pero may sarili siyang isip. Hindi mo maituwid yung kanyang pag-uugali. Lumalaban pa rin sa'yo. Nai-stress ka sa korupsyon ng bansa natin. Nakikita mo yung mali. Gusto mong baguhin yung sistema. Pero mag-isa ka lang at hindi mo hawak ang buong bansa. Nai-stress ka sa opinyon ng ibang tao tungkol sa'yo. Iniisip mo kung ano sinasabi nila tungkol sa'yo. Nakakarating sa'yo yung kwento, paninira ng ibang tao tungkol sa'yo. Pero wala ka namang kontrol sa kanilang isip at sa kanilang bibig. Hindi po ba? Nai-stress ka sa iyong nakaraan. Naaalala mo yung mga pagkakamali mo, yung mga maling nasabi mo, yung nangyari sa nakalipas. Pero kapatid, tapos na yun. At hindi mo na maibabalik ang kahapon. Amen? Kaya nga mga kapatid, tandaan niyo po ito. Hindi naman mawawala ang stress natin sa buhay. Pero pwede mo pa rin baguhin kung paano ka tutugon sa iyong mga stress. At dito po papasok ang ating mabuting balita. Sa gitna ng ating mga problema, pagsubok, stress sa ating buhay, may Panginoon tayo. We have a Master. Ang ating Panginoong Jesucristo, siyang mabuting pastol, siya ang guro, siyang ating gabay, siyang mas makapangyarihan kesa sa atin. Kaya nga sana, para hindi ka ma-stress, tigilan mong ginagawang Diyos ang iyong sarili. Tigilan mong ginagawang Panginoon ang iyong sarili. Ang problema kasi, gusto natin, kontrolado natin ang lahat. Gusto natin, hawak natin ang resulta. Gusto natin, tayo ang masusunod.
Pero mga kapatid, hindi ikaw ang master. Remind yourself that you are not God. You are not the Lord. Kaya ang paanyaya ng ating ebanghelyo ngayon, huwag kang magmarunong. Huwag ka ring maging tamad. Magpakumbaba ka palagi. Anong ibig sabihin ng pagpapakumbaba? Nakikita mo yung pwesto mo sa mundo. Alam mo, meron pa nakakataas kesa sa iyo. Dahil ang stress, nagmumula po sa dalawang ugat. Una, katamaran. Hindi mo ginawa yung dapat mong gawin. Di po ba? At ang pangalawang ugat ng stress ay kayabangan. Ginagawa mo yung hindi mo naman dapat gawin. This is why we should remember, do only what you can and surrender what you cannot. Amen? Kaya kung meron kang kayang gawin, gawin mo ng buong puso. At kung meron kang hindi magagawa, ipagkatiwala mo sa Diyos, ang ating Panginoon. Minsan po merong kwento tungkol po sa dalawang bata naglalaro po sa tabi ng ilog. Pero sa kanilang paglalaro, nahulog po sila doon sa tubig. Yung isang bata po na nahulog sa tubig, hindi po lumaban sa agos. Nagpaanod lang siya sa tubig. At tuwang-tuwa po yung bata, nag-floating siya. Pero yung isang bata, nilabanan po niyang agos. No? Nagsiswimming po siya. Sa kakastruggle po niya, nilalabanan niyang agos, nasugat siya sa mga bato. Sumigaw po ito, umiyak. Kapatid, tandaan niyo po ito. Ang kapayapaan, hindi po nagmumula sa pagkontrol. Ang kapayapaan ay nagmumula sa pagsuko at sa pagtitiwala sa daloy ng kalooban ng Diyos. Don't ever forget that peace comes not from controlling, but peace comes from surrendering to the flow of God's will. Kaya sana wag po nating makalimutan. Wag mong papatayin ang iyong sarili sa sobrang pag-aalala. Wala ka namang mababago sa iyong sitwasyon kahit na kaisipin mo ito. Sa iyong kakakontrol, hindi mo namang kayang baguhin ang lahat sa iyong buhay. Tanging ang Diyos lang ang may control. At yan ang mabuting balita. Kapag ang Diyos ang may hawak sa lahat, alam natin, ang katapusan niyan ay mabuti. Amen? This is why we should always humble ourselves before the Lord. Kilalanin mo ang kapangyarihan ng Diyos. Isuko mo ang iyong puso sa Kanya. At doon mo mararanasan ang tunay na kapayapaan. Because peace comes from surrendering to the power of God. Amen. Tumayo po tayo. Habang nakatipon tayo ngayon bilang isang bayang nangangailangan, manalangin tayo na may pusong nagpapakumbaba sa Diyos Ama, taglay ang pagtitiwala sa Kanyang dakilang habag. Ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga namumuno sa simbahan, naway panatilihing buhay ang kanilang pagtatalaga ng sarili sa pangangaral ng Ebanghelyo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinagkatiwalaan ng pamumuno, naway mag-akay at maging gabay ng mga tao sa diwa ng paglilingkod. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga tumalikod sa kanilang pananampalataya, naway mahikayat pabalik sa pamilya ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, sabihin natin, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Amang makapangyarihan, tinawag mo kami upang makasama mo, maging tapat nawa kami sa pagsunod sa iyong anak sa daan patungo sa iyong kaharian. Hinihiling namin ito sa pamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid para ang ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, pakyatin mo sa iyong piling sa kalangitan ang aming mga panalangin kalakip ng haing mga alay, upang ang mga pinagindapat mong gawing dalisay ay maging marapat na makasalo sa piging ng iyong pagmamahal. Sa pamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Ngayong pinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya'y talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay, sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na tinampok upang mamana namin sa pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan. Kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niyang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Itong aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Nabot niya ang kalis sa kanyang malagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin. Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ang mga ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay nagbibigay buhay at ang kalis sa nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo.
Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino aming Arsobispo, at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo at pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na Mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos. Kaisa ni San Jose, ang kanyang malwalhating esposo. Kaisa ng mga apostol at lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamagitan ng iyong anak, aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 Amen. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami, Adya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo si mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at tuwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban. Kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumayo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa bawat isa. Isyo po, kapayapaan po sa inyong lahat.
Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Napakadakila ng iyong pagmamahal, buhay at pag-ibig iyong bigay, at kahit sala ang naging kapalit, ika'y tapat pa rin sa pag-ibig. Napakadakila ng iyong pagmamahal, patawad bagong buhay iyong bigay, at sa bawat oras na laan sa iyo, kapayapaan at galak ang dulot mo. Kaya Jesus, ikaw ay susundan, dahil sa pag-ibig na walang hanggan. Ang mundo at sariling lilimutin, kababaan, karukan, kalinis ay pipiliin sa buhay na alay. Manalangin tayo. Ama namin mapagmahal, kaming pinagsalo mo sa pagkabuhay ng iyong anak, ay papakinabangin mo lagi sa kanyang lakas, bilang bungang masagana na dulot mong pagliligtas. Sa pamagitan niya kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Muli po, maraming salamat sa inyo mga followers namin, mga bisita na nakapag-isimba ngayon physically sa ating banal na misa. Palakpakan po natin ang bawat isa dito. Thank you very much po. Tandaan niyo po ang dalawang ugat ng stress. Una, katamaran. Meron ka dapat ginawa pero hindi mo ginawa. Kaya nai-stress ka, yan ay bunga ng iyong kapabayaan. But secondly, ang ugat ng stress ay kayabangan. May kataasan ka ng loob. Kasi pilit mong kinokontrol yung hindi mo naman dapat kontrolin. Ano ang payapang buhay? Ay yung gawin mo lang yung makakaya mo. At dun sa hindi mo kaya, suko mo sa Diyos. Amen? Tingnan niyo po yung salitang depression. Kapag inayos niyo po yung mga letra, meron po kayong ibang magagawang salita. When you rearrange depression, you can spell it with pressed on. At ang ibig sabihin ng pressed on, magtuloy ka lang. Diretso lang. Pagpatuloy mo lang yung mabuti mong ginagawa. Amen? Ang depression ay hindi katapusan ng ating buhay. Ang mga lungkot natin ay isang bahagi lang ng ating buhay. Palagi ko pong sinasabi ito, kapag dinidiin ka, binababa ka. Yan po yung stress. Isipin mo, para kang spring. Alam niyo po yung spring? Yung paikot-ikot. Pag binaba mo yan,
Pag binitawan mo, anong mangyayari sa spring? Tatalon yan. Mas mataas pa yung pagtalon, yung bounce. Di po ba? Hindi ka naman forever binababa. Pwera na lang kung pinipilit mo, pinapabigat mo yung buhay mo. Remove the pressure. At paano? Tiwala ka, sumunod ka sa ating Panginoon, our Master. Pag nakinig ka sa kanyang kagustuhan, sumunod ka sa kanyang kagustuhan, makikita mo, magiging mas magaan ang iyong buhay. Press on. Move on. Continue. But ask yourself the question, saan nanggagaling ang iyong stress? Pag nakita mo yung ugat ng iyong stress, alisin mo yan. Kasi habang merong ugat, may tutubo. Di po ba? Alay mo lang lahat sa Diyos. Dahil kapag binabasbasan ka ng Diyos, doon magiging mas mabunga, mas masaya, at mas pinagpala ang iyong buhay. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. At kayo basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo, Amen. ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos.